afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan muna ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Salamat po. No? Marami tayong dapat ipinagpapasalamat. Marami nang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga, hindi naman lahat ang nagpupunta sa simbahan na ito, humihingi lang ng humihingi. Marami sa atin, nagpapasalamat din. Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ngayon po ay Huwebes ulit. As usual, ako po ay magre-report sa inyo ng ating naging feeding program, ang ating I-Thursday feeding program ng Quiapo. Simula ho nung Marso, nagsimula tayo sa 65 lamang sila. Ngayon, baka magkamali na naman ako, sister, pang 27, tama? Pang 27 na Thursday na natin ngayon ng feeding program. Nagsimula tayo ng 65 lang. Kaninang umaga, sa tulong ng mga binibigay ninyong donasyon na ginagamit din natin at sa mga sponsors natin, ang napakain natin sa araw na ito ay 419 na mga kapatid natin. Palakpakan natin ang inyong kabutihan at ang kabutihan ng Diyos. Lagi ko po ito sinasabi, hindi man po kayo nakakasama sa mga ginagawang pagtulong ng simbahan ng Quiapo, bahagi kayo sa mga binibigay ho ninyo. Ito pong mga pagpapaayos, pagpapagawa ng ating simbahan, yung ating feeding program, ang ating mga scholarship program, ang pagbibigay natin ng tulong sa mga vendors, sa mga nakakulong, at sa iba't ibang pamayanan, sa tulong ninyo yan. Ito pong mga pinapakain natin, natutuwa ho kami sa kanila, ako lalo na, pag nagkakaroon kami ng short na katisismo, at pag nagtatanong ako sa kanila, maniwala kayo sa hindi, marami sa kanilang nakakasagot din. Minsan ang tingin natin sa kanila, kabilang lamang sa mga sorry. Walang halaga sa lipunan. Walang kwenta sa lipunan. Anong mapapala ninyo sa kanila kung hindi naman sila makakaboto para sa atin? Kung wala naman tayo makukuha sa kanila, sila ang may makukuha sa atin. Yan ang tingin natin sa kanila. Pero pag nakilala niyo sila, yung iba sa kanila ay dating tumutugtog sa simbahan, dating may trabaho, dating may bahay sa probinsya, dating may maginhawang pamilya, may mga buhay sila dati. At kanina nakakatuwa po, isa sa ating mga sponsors na ikwento sa amin, natutuwa yung kapwa niya, benefactor din natin na nag-donate ng pagkain kanina. Ang sabi niya habang siya'y nagbibigay doon sa ating mga inaalagaan, magdadasal kayo lagi. Dati kagaya niyo lang ako, pumipila rin ako. Ano ang magandang mensahe ng araw na ito para sa atin? Mula sa santo na pinagdiriwang natin ngayon, San Mateo. Hindi lang siya isang apostol, hindi lang siya isang manunulat ng mabuting balita. Kung babalikan natin ang dating buhay ni Mateo, isa siyang makasalanang tao. Hindi lang siya nagtatrabaho bilang maniningil ng buwis, nandadaya rin siya. Meron siyang dating makasalanang buhay. Kagaya ni Pablo sa ating unang pagbasa. Si San Pablo, bago siya makilalang isang dakilang alagad ni Kristo, siya ay naging numero 1 taga-usig ni Kristo. Pero anong ginawa ng Panginoon sa dalawang taong ito? Pareho silang binago ng Panginoon. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, huwag kang laging nagdadalawang isip, nag-aalinlangan.
kinakabahan, nagdududa. Una, dahil sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ano yung mga linya natin? Nakita mo si ano? Dating ano yan? Kilala mo si ano? Dating ano yan? Kaya minsan natatakot tayong magbago. Kaya minsan nahihiya na tayong ipakita na may mabuti, may maganda tayong magagawa dahil lagi mong iniisip ang sasabihin ng iba sa dati mong buhay na minsang naging makasalanan. Tanda mo ito, nagkamali ka lang, pero hindi ka masamang tao. Siguro nagkamali ka lang, pero hindi ka masamang tao. Kaya araw-araw, huwag nating pagdududahan. Hindi lang ang kaya nating gawin, higit sa lahat, ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Na araw-araw, kagaya ni Pablo, ni Mateo, at ng marami pang sumunod kay Kristo, na dating may kahapong makasalanan, huwag mong kalilimutan, araw-araw, kayang baguhin ng Diyos ang kung anumang mali sa sarili mo ngayon, ang kung anumang mali sa pagsasama ninyo ngayon, ang kung anumang mali sa mga iniisip at ginagawa mo ngayon. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. At hindi porket pinanganak ka ng mahirap, mamamatay ka lang ng mahirap. Hindi porket naging mali ang simula, hindi pwedeng magkaroon ng tamang ending. Lagi nating tatandaan, araw-araw, kayang baguhin ng Diyos ang anumang isang bagay na mahirap, na kulang, na mali sa buhay mo ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng mga panalangin ni San Mateo, nawa, katulad ng kanyang ginawang pagsunod, katulad ng ginawa niyang pag-iwan at pagtalikod sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, wag na wag mong pagdududahang piliin ang Diyos. Sa buhay, hindi pera-pera lang. Hindi laging money matters. Dapat manner matters. Mas piliin natin kung ano pang mabuti at tama ang magagawa natin kaysa sa mga bagay na nagpapahina at sumisira lang sa atin. Araw-araw, mas ito ang pakinggan ang paniwalaan mo. Araw-araw, naniniwala ang Diyos. Kaya mo pa ring magbago at maging mas mabuting tao.